Bumiyahe pa rin kahit bawal ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate para sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ang kanilang katwiran, hindi pa naman daw nagkakahulihan ng mga kolorum na jeep. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Pumasada pa rin kanina ang mga tsuper na may rutang Pasig-Taguig. Yan ay kahit hindi sila nagpa-consolidate o sumali sa kooperatiba at korporasyon na requirement sa PUV modernization. 2 araw na ang nakalipas matapos ang deadline at kolorum na ang turing sa kanila. Katwiran ng mga tsuper, hindi pa naman daw nagkakahulihan. Sa 3 linggo pa raw ng Mayo magsisimula ang panguhuli sa mga kolorum. Yung jeep na yan ay nabili na namin dati doon sa tunay na nagmamay-ari. Tinigil nga nila noon yung ceiling transfer. Sila rin naman may problema dyan. Ngayon, nagbukas sila ulit na pwede nang ilipat yung pangalan mo dyan sa jeep na nabili mo. Pero, bakit ko pa ililipat sa pangalan ko yung jeep kung mapipisaw din naman ako? Di ba pinagkapiraan lang ako ng gobyerno? Sagot ng LTFRB, inaayos pa nila ang guideline sa panguhuli ng mga kolorum na jeep. We're giving those who did not join the industry consolidation 15 days to wind up their business, meaning to say, to stop going to the streets and for the transition period po. So wala pa po kami binibigay. Pero nakahanda na raw ang impounding area sa Tarlac para sa mga mahuhuling kolorum na jeep. Ayon sa Department of Transportation, 80% na ang consolidated PUV sa buong bansa. Ngayon tapos na ang deadline, gustong malaman ni Senate Committee on Transportation Chairman Grace Poe kung ano ang plano ng gobyerno sa mga tsuper na nawala ng hanap buhay. Wala namang ayaw magmodernisa. Gusto naman natin yon. Ang ayaw lang talaga natin, yung may mga napapag-iwanan at walang konkretong plano para bang inadali na yung deadline dahil nagkahiyaan na, sobrang tagal na nito, pero yung tunay na pagpapatupad ng tamang programa ay hindi pa talaga malinaw. Bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization, nagkilos protesta at nagtigil pasada na naman kanina ang grupong Manibela sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Isa itong lambingan bridge dito sa bandang Santa Ana sa Maynila na napili ng Manibela bilang kanilang strike center o kung saan sila magsasagawa ng kilos protesta. Reklamo nila kaninang umaga ay pinaalis ng mga otoridad yung kanilang mga miyembro dito, bagay na itinatanggi ng pulisya. Sa Pasig, ramdam ng mga pasahero ang strike. Mas kukunti po ngayon. Kanina pa kami dito ng anak ko Medyo nahirapan kaming sumakay. Ayon sa Manibela, sa huli, commuter ang mahihirapan sa pagpilit ng pamahalaan sa PUV Modernization Program. Ang sinasabi sa atin na sapat na yung bilang ng masasakyan kapag wala ang mga traditional jeepney na hindi nag-consolidate. Pero kitang-kita po natin ngayon, walang masakyan ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.